For as low as 1,700 pesos, you can enjoy this crystal clear water nang di na kailangang mag-eroplano kung taga Manila ka. Madali lang pumunta dito sa Masasa Beach sa Tingloy, Batangas. The good thing about going to Masasa in Tingloy, Batangas is its ease of transportation, point to point, and hindi hassle ang transfers. First, if you're coming from Manila, there are plenty of options how to get to Batangas City Grand Terminal. Merong buses sa Cubao, Buendia, Taft, and Mega Mall. Pwede niyong makita ang bus schedules from Manila to Batangas City Terminal via the bus company's website. Around 2 to 3 hours ang biyahe, depende sa traffic. Once you arrive in Batangas City Grand Terminal, nandun na rin ang pila ng biyaheng Mabini Port na 70 pesos lamang ang pamasahe bawat isa. Take note, kailangang punuin yung jeep bago umalis. On our case, wala pang 10 minutes umalis na agad dahil sa dami ng mga pumupunta during that day. After approximately 45 minutes na biyahe, narating namin ang Port of Anilao. If you have your own car and you will start from Manila, it will take you approximately 2 to 3 hours then to get to Anilao Port. Once you reach Anilao Port, pwede kayong maghanap ng overnight parking dito sa area. Pero hindi lang namin nakuha yung exact rate ng parking fee. Tip lang, we don't recommend na magdala ng car papuntang Anilao Port during peak seasons dahil sa limited parking slots. Pagdating ninyo sa port, kailangan ninyong sumakay ng ferry papuntang Masasa Beach. Pumunta kayo directly dito sa windows nila kung saan kayo bibili ng ticket. Worth 162 pesos ang pamasahe bawat isa. Take note, pwede kayong pumunta sa ibang windows and magtanong kasi may ibang ferry na mas maaga ang biyahe kaysa dun sa nauna naming pinuntahan. After magbayad ng pamasahe sa ferry, kailangan bayaran ang environmental fee ng 100 pesos. 50 for Mabini and 50 for Tingloy. Terminal fee na 5 piso at trash bond na 100 pesos. Refundable naman to sa Tingloy Port bago kayo bumalik ng Anilao. Take note, keep the receipts ninyo kasi kailangan ninyong ipakita bago sumakay ng ferry. After paying, you can stay dito sa waiting area nila. Pansin lang namin na since may mga binabayarang terminal fees ang bawat passenger, sana ay mai-prioritize nila ang paglalagay ng electric fans and magkaroon ng malinis at libreng CR dito sa port. May vendor sa loob at labas. Meron ding food stalls nearby. Maganda rin dito, may palengke rin nearby na pwede ninyong i-visit in case na may kulang pa kayong groceries. Tapos may convenience stores din nearby. Pinili naming sumakay dito sa Montenegro Lines kasi maaliwalas dito at malinis. May iba ring ferries na pwede ninyong sakyan. Around 40 minutes yung biyahe from Anilao Port papuntang Tingloy Port. Sakto lang pang chill at enjoy sa view habang nasa ferry. Pagbaba ninyo ng ferry, punta kayo sa tricycle terminal. May logbook doon kung saan kailangan ninyong pumirma tapos bibigyan kayo ng number para sa tricycle. Hintayin nyo lang tawagin ang number nyo habang nakapila. Sakay na sa tricycle at sabihin ninyo kay kuyang driver kung saan kayo mag-homestay or kung saan kayo nakabook. Kung wala pa kayong homestay or day trip lang kayo, pwedeng sabihin na ihatid lang kayo sa jump-off point papunta sa beach. 80 pesos lang ang pamasahe namin sa tricycle. Around 10 minutes ang biyahe. Accommodation. Walang mga premier na resorts or hotel dito sa Masasa. Don't worry, kasi sobrang dami ng homestays dito na pwede ninyong pagpilian and decent naman ang mga place nila. Dito kami nagstay kay Ate Lori's Homestay. Malinis at simple ang bahay dito tapos hands-on pa sa bisita si Ate Lori. May mga ready na rin na kitchenware, kalan at gasol. Malakas din ang daloy ng tubig. May decent rooms din sila for group stay tapos air condition na rin. Good to mention rin na malapit din ang place ni Ate Lori sa mismong dagat. Tapos may malapit ding sari-sari store dito. Off to the beach. Around 3 PM pumunta na kami sa beach at sobrang init. Kailangang lakarin itong makipot na daan na ito papunta sa tabing dagat. We took advantage this time to have some photos sa ilang IG-worthy spots dito sa Masasa Beach like the beach itself, stone formations, pathways, and yung crystal clear water. Ganito ang quality ng buhangin dito sa Masasa. Generally, mapino ang buhangin. May ibang parts na may kasamang konting bato. We recommend bringing sandals or aqua shoes din. If ever magutuman kayo o mauhaw, you can jump to some of the food stalls na available dito along the shoreline to buy some refreshments like sodas, halo-halo, bottled shakes, and all-time favorite na taho. Activities. You can access the beach for free and enjoy the crystal clear water. May nag-offer din dito ng crystal kayak worth 150 pesos for 30 minutes. Mayroon din silang island hopping worth 500 pesos per head. Ang maximum capacity ng bangka is 5 persons only. Madalas early morning kami nag-island hopping para hindi ganong kainit and para mapuntahan rin namin yung ibang spots and mas maraming oras pa sa ibang activities pag uwi. Enjoy sunset viewing. We recommend dito kayo mag-sunset viewing sa may lagoon.
island hopping. Bibigyan tayo ng life jacket ng mga bangkero bago sumakay ng bangka, tapos tuloy tayo sa pagpapalaot. Take note, you can bring sunglasses, hats, or towels kasi minsan malaki ang alon at sobrang lakas ng pagwisik ng tubig habang umaandar ang bangka. Unang stop namin ay dito sa famous caves ng Tingloy kung saan nag-shooting ang set ng Marina noong 2004. Ito ang Dugong Cave na may napakagandang rock formation kasama pa ang pristine water. Ilang meters away lang dito ay ang Marina Cave. Dalawang cave ito na perfect din for your IG-worthy photos. Next ay ang Sombrero Island. You can request sa bangkero na pwede kayong ibaba sa mismong island. Sa kabilang side, nandun ang White Sand Beach na napakaganda rin. You can stay sa dagat para magtingin ng mga marine lives if you don't want to explore Sombrero Island. Magtatapon ng tinapay ang bangkero para lumapit ang mga isla. Then, papahiramin tayo ng goggles bago tayo lumubog sa tubig. You can enjoy this ultra clear view ng tuwid ng Batangas. Mas maganda ito in person. After dito, magta-travel ulit ang bangka papunta naman sa spot ng mga turtles. Dito makikita nyo ang iba't ibang klase rin ng isda at napakadami rin talaga nila. Bukod doon, may grupo rin ng mga salungo or sea urchins. Syempre, superstar dito itong mga naglalakihang pawikan. May times na siswertihin kayo na marami sila at makikita mo pa sila up close. As in, kaya mo silang hawakan. Pero, bawal. Reminder na ipinagbabawal ang paghawak sa mga ito. Check this information and save it for your future reference. Take note na total expense varies kasi wala pa ang food at iba pang activities ninyo. Tingloy is really good place para puntahan natin lalo sa mga taga Metro Manila. Palagi lang nating pangangalagaan ng lugar at huwag nating sirain at mag-iwan ng basura. If you are traveling sa ibang places or booking some activities and hotels, you can use our Klook code para makasave. That's it, finders. Bye-bye!